Hanggang isang araw, nadatnan ko si Chloe sa kwarto kausap si Dwayne. Nakaharap sa kamera, may ginagawa. Hindi alam ni Chloe na nasa likuran lang niya ako. Pero hindi ako nagalit sa kanya. Iba ang nararamdaman ko, boss, na makita ko ang asawa ko sa ganoong anyo. Ewan ko ba, nagustuhan ko ang aking nakita. Lalo pa nga nakita kong masaya si Dwayne. Hello everyone, welcome back to my channel. Boss Roms here. Maraming salamat po sa mga nag-subscribe. Sa mga hindi pa po nakasubscribe, please don't forget to click the subscribe button, pati na rin po ang notification bell. Malaking tulong po sa mga kagaya kong maliit na content creator ang inyong pag-subscribe. Maraming salamat po. Itago mo na lamang ako sa pangalang Dodong. Ako ay nasa 25 years old na at kasalukuyang namumuhay na mag-isa. Boss Roms, kailan lang ay humiwalay na sa akin ang aking asawa. Itago na lamang din natin sa pangalang Chloe, boss. Na makilala ko si Chloe noon ay nagtatrabaho ako sa isang construction site bilang mason. Minsan na mag-imbita si foreman sa bahay nila dahil birthday niya ay nagpunta ako. Binata pa ako noon at edad 23 lamang. Dito ko nakilala si Chloe, boss. Anak siya ni foreman. Nag-aaral pa lamang si Chloe noon na nasa kolehiyo na at nasa edad 20 na rin. Habang nagiinom nga kami ay napansin ko na panay ang tingin niya sa akin kaya naglakas loob na ako na magpakilala sa kanya. Nako Dudong, tigil-tigilan mo yung anak ko. Kawawa sa'yo yan, pinag-aaral ko pa yan. Salita ni foreman sa akin. Nakikipagkaibigan lang naman po, foreman. Grabe ka naman po. Doon na nga nag-umpisa, boss Roms. Maganda kasi talaga si Chloe kaya hindi ko rin talaga mapigilan ang aking sarili sa kanya. Magmula nang una ko siyang makita ay halos hindi na ako makakain ng maayos. Palagi ko na siyang iniisip. Hindi mawala ang maganda niyang mukha na kahit na morena ay malakas ang kanyang dating. Maganda ang kanyang mga mata, pati na ang kanyang mga maninipis sa mga labi na para bang kay sarap kausapin. 5 feet lamang ang height ni Chloe, boss, pero balingkinitan at malaki ang kanyang hinaharap. Tamang-tama din ang laki ng ang kanyang buhok ay itim na straight at hanggang balikat lamang. Ang linis niya tingnan lalo na kapag nakapusod ito di kaya ay naka-headband. Hindi ko tinigilan si Chloe, boss, hanggat hindi ko nakukuha ang kanyang FB account o kahit anong contact number niya. Hanggang sa minsan na misplace ni foreman ang kanyang cellphone. Tumawag si Chloe, hindi ko naman sinagot pero tinandaan ko ang kanyang numero. Bago ko iabot kay foreman ang kanyang CP. Kinagabihan, sa aking tinutuluyan ay nag-text muna ako kay Chloe. Nagpakilala ako. Sabi ko, ako si Dodong, pasensya ka na kung nakakaabala man ako sa kanya. Nakuha ko yung number mo sa papa mo, sabi ko pa. Una kong text kay Chloe, hindi naman ako umaasa na mag-reply siya pero panay ang tingin ko sa cellphone ko. Nag-aabang ng reply niya. Hanggang sa makatulog na nga ako ay wala akong na-receive na reply mula sa kanya. Kinaumagahan pagising ko tumunog ang cellphone ko. Numero ni Chloe. Na-excite ako, sobrang tuwa ko. Kaagad kong ang binasa. Ang sabi niya, "Hello, pasensya ka na. Maaga kasi ako nakatulog kagabi. Kaya ngayon ko lang nabasa ang text mo sa akin, Dodong." Masayang-masaya ako, boss, dahil ito na simula na maganda naming pagtitinginan ni Chloe. Sa madaling salita, boss, ay nagtuloy-tuloy ang maganda naming komunikasyon. Hanggang naglakas loob na ako na ligawan siya. Siyempre, ayaw ng tatay niya na si foreman. Pero wala makulit talaga ako at hindi ko tinigilan si Chloe. Madalas, napatago kaming nagkikita sa labas. Hanggang sa, ayun na nga, may nangyari na nga sa amin, boss. May milagrong nangganap sa amin ni Chloe. Pareho kami naging mapusok, kaya
Ang isang beses ay muling naulit. Pero makalipas ang ilang buwan, eto na ang problema. Nagkalaman ang tiyan ni Chloe. Pero masaya ako, magkahalo, malungkot din. Una, masaya dahil magkakaroon na ako ng anak. Malungkot dahil biglaan ko siyang nabuntis. Iniisip ko rin ang kinabukasan ng aking magiging anak. Nila, ni Chloe. Kung wala naman akong naipon na pera, panay utang pa nga ako. Kahit na binata pa ay marami na rin akong utang. Ganun pa man, hindi ko pwedeng talikuran si Chloe at ang aking responsibilidad. Ang magiging anak ko, yan ang alam kong tamang bagay na aking gagawin. Ang panagutan ng babaeng mahal ko na maaga kong nabuntis. Nagalit man si Foreman sa akin na wala na siyang nagawa pa. Walang joke ka talaga, Dodong. Ilang taon kong inalagaan ang anak ko. Pinag-aaral ko, tapos anong ginawa mo? Ano ngayon ang plano mo sa anak ko? Sa magiging apo ko, wala kang ipon, wala kang bahay. Saan mo ititira ang aking anak? Paano mo sila bubuhayin, ha? Anong ipapakain mo sa kanila? Hindi ako papayag na hindi kayo makasal ng anak ko bago siya magsilang. Nangako na lang ako kay Foreman na kapag makaipon ako ay kaagad kaming magpapakasal ni Chloe. Lakas lang ng loob ang meron ako, boss. Nangutang ako para pandown sa bahay na uupahan namin ni Chloe na maliit lang. Umiwas na rin muna ako sa pag-inom ng alak sa mga barkada. Nagsipag ako sa pagtrabaho para makaipon naman para sa panganganak ni Chloe. Dito ko naramdam ang hirap ng buhay. Dahil nga sa trabaho ko na minimum lamang ay kapos na kapos talaga. Lalo pa at marami akong babayarang mga utang. Hanggang makalipas ang 9 na buwan, narinig ko na ang iyak ng aking anak. Nanganak na si Chloe, boss. Inutang ko pa rin ang perang ginastos ko sa panganganak niya dahil nga hindi ako makaipon-ipon. Ang kasal na pinangako ko ay napako muna. Walang pagbabago ang buhay namin, boss. 1 taon ang lumipas, sobra na akong nahihirapan. Wala akong ibang alam na diskarte kundi magtrabaho sa construction site. Kita ko na rin kay Chloe kung paano na lamang niya nilalabanan ang hirap. Kita ko rin ang malaki niyang pagsisisi sa pagsama niya sa akin. Umiiyak man siya ay hindi na mababago ang sitwasyon namin. Madalas din kaming magtalo, lalo na kapag sinasabi niya sa akin na nais na niyang magtrabaho para makatulong sa akin. Ayaw ko siyang payagan. Gusto ko na siya na ang mag-alaga muna sa anak namin. Nagtitiis ako ng sobra, boss. May mga bagay na gusto ko para sa sarili ko pero hindi ko na yun maibibigay dahil sa sitwasyon namin hanggang sa biglang nagkasakit ang anak namin. Magta-3 taon na ang edad. Kaagad namin siyang dinala sa ospital, boss. Naagapan naman ng doktor ang kanyang sakit at napagaling. Pero dito kami lalong nabaon sa utang. Dito ko na naisipan na paghanapin si Chloe ng AFAM na pwede namin pagkakitaan. Katwiran ko, sa CP lang naman at nasa bahay lang naman siya at maaalagaan pa niya ang anak namin. Yung ibang kapitbahay kasi namin ay ganon ang trabaho. May nakikilalang mga AFAM at nagiging maganda ang kanilang buhay. Pero ano kaya kung maghanap ka na lang ng AFAM? Mag-download ka na lang ng dating app. Marami akong kakilala na nagbago ang buhay nila dahil dito. Salita ako kay Chloe. Siyempre nagalit sa akin ang asawa ko, hindi niya tanggap ang ganoong diskarte. Ang sabi pa nga niya sa akin, maghanap daw ako ng ibang sideline bukod sa pagtatrabaho ko sa site. Mas malaking tulong daw yon. Galit na galit sa akin si Chloe dahil sa sinabi ko. Pero hindi ako tumigil, boss, sa pagkumbinsi sa kanya hanggang sa pumayag na nga lang siya para hindi na kami mag-away pa. Kaagad nga ako na ang nag-download ng app.
at hinayaan ko siya na gumawa ng dami account. Kagad na marami ang nagka-interest kay Chloe. Totoong pic niya ang inilagay niya sa DP niya. Marami ang nag-follow sa kanya pero wala naman siyang mapili dahil ang karamihan ay panay pasend lang ng picture at panay lang ang tanong ng kung ano-ano. Hanggang isang afam ang pumukaw sa interes ni Chloe, boss. Tawagin na lamang natin na si Dwayne. 58 years old na si Dwayne at biyodo na ayon sa kanya. Isa siyang Dutch. Mabait si Dwayne at hindi siya katulad ng iba na kagad ang nasa isipan. Iba si Dwayne. Single mom ang pakilala ni Chloe sa kanya. May anak na at isang 3 years old na. Dito ay naging maganda ang pag-uusap nila ni Chloe. Kaagad nga ay nagpadala ng pera si Dwayne kay Chloe para daw sa anak niya. 10K kaagad. Tuwang-tuwa ako, boss. Lalo namang sinipag si Chloe na makipag-chat kay Dwayne. Hanggang nagsunod-sunod pa ang pagpapadala ni Dwayne ng pera sa aking asawa. 10K, 20K, 30K. Kahit papaano ay nakakabayad na kami ng mga utang namin at lumuwag ang aming buhay. Hanggang nakabili na rin ako ng motor. Tumigil na rin ako sa pagtatrabaho sa site. Nagalit na nga si Chloe pero wala din siya nagawa. Naghanap na rin kami ng maganda-gandang bahay na mauupahan. Dahil wala na akong trabaho at marami ng time sa barkada, mas lalo ko pang hinimok si Chloe sa kanyang ginagawa. Hanggang isang araw, nadatnan ko si Chloe sa kwarto kausap si Dwayne. Nakaharap sa kamera, may ginagawa. Hindi alam ni Chloe na nasa likuran lang niya ako. Pero hindi ako nagalit sa kanya. Iba ang nararamdaman ko, boss, na makita ko ang asawa ko sa ganoong anyo. Ewan ko ba, nagustuhan ko ang aking nakita. Lalo pa nga nakita kong masaya si Dwayne. Pero paano na lang kung totoong magkasama sila ng aking asawa. Hanggang dumating na nga ang araw na lubusang magpapakaba sa akin ng gusto. Darating sa susunod na linggo si Dwayne. Gusto niya akong ma-meet ng personal. Paalam sa akin ni Chloe. Teka, wala naman sa usapan natin yan ah. Sagot ko. Sige, kung ayaw mo, tigil na natin to at bumalik na tayo sa dating buhay natin. Total, ikaw lang naman ang may gusto nito. Sagot naman ni Chloe sa akin. Gusto ko man siyang pigilan pero baka mawalan naman ako ng kita. Mawawalan ako ng pangyabang sa sarili at sa barkada. Kaya pumayag ako. Pero humiling ako ng isang kondisyon. Gusto ko mag-video ka ng konti para malaman ko yung gagawin sa iyo ni Dwayne. Ang sabi ko kay Chloe. Ano ka ba, Dodong? Ano ba yung nasa isip mo? Mahirap yung pinapagawa mo sa akin. Magagalit si Dwayne pag nalaman niya yun. Chloe, yun lang naman ang bawi mo. Masaya ako kapag makita ko yung alam mo na. Labag man sa kalooban ni Mrs. ay wala rin siyang nagawa. Pumayag din sa gusto ko. Naging sunod-sunuran siya sa akin. Hanggang dumating na nga ang araw ng pagbisita ni Dwayne. Kaagad na nagstay sila sa isang hotel. Nagchat kaagad sa akin si Chloe. Dong, dito na kami ni Dwayne sa hotel sa loob. Ang tangkad niya at ang gwapo. 2 weeks kaming magkasama. 2 weeks ang bakasyon niya kasama ng pamamasyal. Hindi ko alam kung ano ang nararamdaman ko nang malaman ko na tatagal pala silang magsama sa hotel ni Chloe. Sa kalooban ko ay nagsiselos ako pero para din naman na nai-excite ako. Kaya ang tanging nasabi ko ay, sige basta ba mag-chat ka lang sa akin. Hanggang natapos na nga pag-uusap namin ni Mrs. sa chat at ng araw na yon ay nilibang ko na lamang ang aking sarili sa pamamasyal kasama ang anak namin. Pero kahit na ganun pa man, na kay Chloe pa rin ang nasa isipan ko.
Nasa asawa ko ang puso't isip ko. Iniisip ko kung ano ang reaksyon niya. Masaya ba siya? Malungkot ba siya? Sinasaktan ba siya ni Dwayne? Pero sa palagay ko naman hindi. Magkahalo ang kaba ko. Kaba na natatakot. Baka rin magustuhan ng asawa ko si Dwayne at iwanan na lang ako bigla. Buong araw na walang chat sa akin si Mrs. Hindi ako nagme-message sa kanya. Gusto ko na siya ang unang mag-chat at magkwento sa akin. Sobra na akong kinakabahan at nasasabik. Kinagabihan, isang mensahe sa messenger ang dumating galing kay Chloe. Isang video. Nanginig ang mga kamay ko habang hawak ko ang cellphone. Kaagad akong pumasok sa kwarto at humiga sa kama mag-isa. Pagkaklik ko nga ng video ay hindi kaagad ito nag-play pero pagkatapos makasagap ng net ay nakita ko na kaagad si Chloe na inaayos ang kanyang kamera. Ang kamera ng kanyang cellphone para bang ipinwesto niya ito sa medyo mataas na bahagi ng kwarto. Dito ay napanood ko ang lahat ng kaganapan nila ni Dwayne sa loob. Magkahalo ang aking nararamdaman, hindi ko maintindihan, boss. Para akong nasa loob ng kwarto na madilim at walang kasama. Natatakot pero gusto ko ang mga nangyayari. Tila may isang puno na nalaglag ang bunga. Pero yung bungang yon ay napakasarap kainin. Nawili ako sa panunood ng video na ipinadala sa akin ng aking misis kasama si Dwayne. Makalipas pa ang ilang araw ay bigla na lamang dumating si Chloe sa bahay. Gusto na niyang dalhin ang anak namin dahil gusto daw makilala ni Dwayne. Hindi ako pumayag pero katwiran ni Chloe. Baka hindi na siya bigyan ng pera ni Dwayne dahil nangako daw siya na dadalhin ang anak namin. Gusto daw kasi makilala ni Dwayne. Pumayag na ako. Baka nga kasi hindi na nga magbigay ng pera si Dwayne, ako rin ang mawalan. Bago pa umalis at bumalik sa hotel si Chloe ay inaya ko na muna siya sa kwarto. Sobra ko na siyang namimiss. Matapos ang 2 araw ay bumalik na si Chloe sa bahay namin kasama ang aming anak. Masayang masaya ako, boss. Lalo na nang inabutan niya ako ng pera, 50K. Ang binigay ni Dwayne daw sa kanya para sa anak namin. Dahil doon ay nagpakasaya ako. Nagpainom ako sa tropa, sa barkada at kung ano-ano pa. Ako ang bida sa lugar namin. Umuwi ako sa bahay, nalasing na lasing. Hanggang sa makatulog na nga ako. Kinabukasan, tanghali na ako nakabangon. Sobrang sakit ng ulo ko. Tahimik ang loob ng bahay. Walang ibang maririnig kundi ang ingay ng tunog ng ventilador namin. Hindi ko maramdaman si Chloe. Tinawag ko ang pangalan niya, isinigaw ko pero wala siya sa loob ng bahay. Kaagad akong lumabas at nagtanong-tanong sa mga kapitbahay kung may nakapansin na lumabas si Chloe. Hanggang may nakapagsabi na nakita nilang bitbit ni Chloe ang anak namin. Nakabihis at ilang bag ang dala. Kaagad kong sinilip ang damitan nila. Halos wala nang natira. Kinabahan na ako. Tinawagan ko siya pero naka-off ang kanyang cellphone. Tumawag ako sa papa niya nung kay Foreman pero wala. Hindi nagpunta raw si Chloe sa kanya. Hanggang isang chat ang dumating galing kay Chloe na kaagad ko namang binasa. Ang sabi niya, "Dong, patawad. Sasama na kami kay Dwayne papunta ng Netherlands. Habang lumilipas sa mga araw ay nawawala ang pagmamahal ko sa iyo dahil na rin sa ginagawa mo. Napapamahal naman sa akin si Dwayne. Magkaiba kayo, Dong. Hindi dahil hindi ka kagwapuhan at mas gwapo siya. Hindi dahil mas malaki ang kanya at mas maliit lang ang sayo. At hindi dahil mas mayaman siya at mahirap ka. Kundi dahil
Nakita kong ginamit mo lang ako para sa mga material na bagay na hangad mo, Dong. Si Dwayne, pinakita niya sa akin na mahal niya ako. Dama ko sa kanya, Dong, ang pagmamahal sa maikling panahon na nagsama kami. Pagmamahal na hindi mo naibigay sa akin. Muli, Dong, patawad. Huwag mo na kaming tangkain pang habulin dahil sa mga oras na ito ay pasampa na kami ng eroplano papunta ng Netherlands. Nang mabasa ko nga ang chat na ito ni Chloe, boss, pakiramdam ko nawalan ako ng boses. Para akong naiipit sa nagbabagang malalaking mga bato. Durog na durog ang puso ko, boss. Wala akong kamalay-malay na nilalayo ko na pala sa akin si Chloe sa mga bagay na hinahangad ko para sa akin sarili lamang. Sobra-sobra ang pagsisisi ko pero huli na ang lahat, boss. At wala nang magagawa pa ang mga luha ko. Sa ngayon, Boss Roms, ay pinipilit kong baguhin ang aking pagkatao na walang ibang sumira kundi ang aking sarili din. Maraming salamat, hanggang dito na lamang muna.